Welcome to Politics and Beyond, a non-point the podcast election series that delves into the heart of politics. I'm excited to bring you insightful conversations with public officials and personalities. Together, we'll explore their opinions, analysis, plans, and aspirations for a better Philippines to empower the Filipino electorate for the upcoming national and local elections. So join me as we navigate through this crucial discussion right here on Politics and Beyond. Welcome na naman po dito sa isang episode sa Politics and Beyond. And for this episode, we have a very special guest. Kanya pong iniaalay ang kanyang oras, sarili at karunungan sa sambayanang Pilipino dahil siya po ay tumatakbong senador para sa halalan 2025. Everyone, please help me welcome Representative Franz Castro. Ma'am, thank you for saying yes to this conversation, and finally, welcome po dito sa Politics and Beyond. Thank you, Joshua. Maraming salamat sa pag-invite mo dito sa iyong program, Politics and Beyond. Yes, salamat po. Again, ma'am, gusto ko lang po magpasalamat dahil alam ko busy-busy na kayo. Iba po talaga ang labanan no, pag sa Senado. At bilang panimula po, I just wanted to know, no, kung maaari niyo po kaming ibalik doon sa paano niyo po prinoseso ang inyong pagtakbo dito sa Senado. Dahil alam ko po, you've been in the Congress for quite some time now, but can you tell us your thought process kung mabigat po ba itong pagdidesisyon na ito? Mas madali ba considering you are against same names, big machineries. Can you bring us back to that very moment na nag-decide po kayo? Yes, so syempre yung pagtakbo ko sa Senado, hindi naman yun personal, no? Hindi yung una yung personal. Bagamat syempre ang desisyon ay self, 'di ba? Personal din. Nakita kasi natin yung kahalagahan na meron tayong representative sa Senate. Kasi may mga experience ko na yun kapag meron tayong mga naipasa na mga batas, panukalang batas sa level ng lower house, pero pagdating sa Senate dahil walang advocate ng mga ganong mga bill or lalo-lalo sa education tsaka sa mga students ay natitenga sa committee, no? I have to follow up sa mga kaibigan ng mga senador na ganito, no? I-take up, na endorse na sa inyo yan, mga ganon. So ilang beses yan. Kaya parang wala talagang wala talagang senador na merong kumbaga mas tututok, no? Dahil tingin ko yung ginagawa ko ay apektado ako, no, bilang teacher, pati yung constituents ko ay apektado rin. Pangalawa, dumating yung time kasi noong anniversary din ng ACT, ng Alliance of Concerned Teachers last year, last year, June, yung mga retired teacher ay nagulat ako dun sa program, nagkaroon sila ng open letter, no? At gusto nila, sinasabi nila na matatapos na raw ang term ko, so maganda mayroon daw ding representanteng senador sa mga teachers. Kaya hinimok nila akong tumakbo. So yun yung turning point, Joshua, sa akin, na parang caught in the act na naman ako. Sabi ko nga, caught in the act na naman ako. Pero syempre, nakita ko rin talaga yung kahalagahan sa sarili ko, no? Kaya tinake ko na yung challenge, no, nung program na yon. Nag-decide na akong mag-positive doon sa kanilang challenge. Kasi para sa hindi po nakakaalam, si Ma'am Franz Castro at ang kanyang party list na Alliance of Concerned Teachers, sila po yung mga nasa likod ng bills, no, na pataasin ang salary ng ating mga public school teachers at maging itong tinatawag nilang allowance, napakalaking kontribusyon, no, kung tutuusin, na hindi masyadong kumbaga nakaka-capture, o other thing is ayaw lang talagang i-capture
di natin alam, no? Kaya po natin ginagawa ang mga pag-uusap na mga ganito. Ma'am, I just wanna ask your thoughts on, alam ko po may mga siguro, I would call it mga death threats na kayo diyan sa Kongreso, no, given the environment, especially doon sa previous administration. Pero paano niyo po ito tinimbang, ma'am, na parang hindi ba kayo natakot na again, no, parang hindi ba kayo natakot na 'pag sa Senado parang babalikan na naman kayo ng mga death threats, ng mga issues? I mean, how do you weigh these things out, no? I mean, your heart is in the service of for the service of the Filipino, but again, sinasabi niyo nga kanina, apart from service, your decision must be for yourself. But again, how do you weigh these things out na you have your heart for service, but also, again, to protect your personal interest, no, or yourself? Yeah, yes, Joshua. Siyempre, on my security, Yes. hindi lang sa akin, pati na rin sa family ko. Yes. Oh, by the way, Joshua, yung kanina, no? At first kasi ayaw ng mga anak kong tumakbo ako. Yes, yes. Pero na-convince ko rin sila. Dalawa lang naman yung anak ko. Kaya ayaw nga nila, sabi nga nila, naku ma, hindi kita iboboto. Hindi ka namin iboboto. Yun ang joke nila sa akin nung umpisa. Natakot ako dahil, so syempre, ayaw ko rin namang madamay yung aking pamilya na kasi very private, no? Ayoko din silang masama sa akin as in politics, no? Ayoko, ako lang. Kaya sa security ko, medyo natatakot din ako, pero wala akong magagawa, no? Kailangan nating lumaban. Like yung last year, pinagtangkaan ako, di ba? Grave threat. Yes. Pinantaan ako on social media na napanood din yan sa TV ni former President Rodrigo Duterte. Pero natatakot ako dahil nasa kanya yung mga resources, influence, etc. Pero syempre wala akong magagawa. Sino ang gagawa nito para sa akin, no, na para lumaban? Kaya sa takot at takot, well, takot din ako. No? Alam mo, Joshua, tanghalian ko na nga yata yung mga pagmumura, yung mga pananakot, yung mga pag-aalipusta, no? Physically, kahit na anong gawin kong, kahit nga yung issue namin, nire-red tag, no? Kaya talagang palakasan na lang ng loob, ingat, at saka syempre nasa likod ko naman ang libu-libong teachers na sumusuporta, hindi lang yung teachers, pati yung mga mamamayan, taong bayan na nag-agree doon sa mga ginagawa ko sa Kongreso. I just wanna ask you that, ma'am, kasi seldom na lang, no, yung ating mga nakikita, o at least to my observation, no, seldom na lang, very seldom na lang yung mga talagang tumatakbong senador na talagang binabangga ang pader para lang maglingkod sa ating sambayan ng Pilipino. At I truly commend your fighting spirit and very very inspirational. Shall I say na parang ang ganitong laban ay talagang dapat this kind of character should be emulated for the next generation of politicians. But I just want to backtrack konti, ma'am. Saan galing tong tapang na ito? Mula ba nung bata kayo ay talaga pong matapang at may paninindigan na po kayo, o sadyang nahulma lang ng panahon, no? Saan galing po ito, ma'am? Well, hinubog kasi ako ng mga magulang na nanggaling sa uring mga mahihirap, uring mga magsasaka. Kaya yung values ko, no, ang kanilang sa akin, puro sa amin ng mga magulang namin, di ba? Kung tama ka, ipaglaban mo. Maging simple ang buhay, wag mananakit ng iba, kasi kung ayaw mo daw, sabi ng mga nanay tatay ko, kapag ayaw mong gawin sa'yo, wag mo ring gawin sa iba. So yun yung foundational na mga values na tinuro ng tatay ko, no, at saka ng nanay ko. At syempre,
Ako kasi naging member din kasi ako ng mga progressive organizations. Like noong college ako, no, nag-member ako ng League of Filipino Students. Tapos noong naging teacher na nga ako, napunta na nga ako sa Alliance of Concerned Teachers. Kaya yung training ko no ng paglingkuran ang mamamayan o serve the people ay na-embed sa akin, no, yung mga turusan sa akin ng mga organization. At siyempre ako as a character, 'di ba? So ako kasi talagang bata pa lang ako, gusto ko nang mag-teacher sa mga mahihirap. So yung gano'n at kinukuha ko siyempre yung aking lakas, inspirasyon sa mga teachers, sa mga mamamayan na tinutulungan namin sa organisasyon at halimbawa yung mga lumad no na 'pag nakikita mo rin ay talagang lalakas ang loob mo, na tulungan sila. Halimbawa itong mga nangyaring, extrajudicial killings, 'di ba? So, hindi natin ma-attain talaga na merong namamatay ng, walang dahilan or I mean, namamatay ng walang due process. 'Di ba? So sa mga mahihirap, sa mga constituents, ako kumukuha nung aking, tapang at siyempre yung aking, aral mula sa aking mga magulang. Punta naman tayo do'n ma'am, sa mga platforms po nila. Alam namin na again, sa sinabi ko nga kanina, ang pinaka-focus ng, party list, group ni Ma'am Franz ay nasa guro 'no, nasa mga guro 'no and, sa mga estudyante na din. Matanong ko lang kayo ma'am kung merong bago 'no, ano po yung ma-e-expect na bagong plataporma kung meron o mga programa kung mabibigyan ng pagkakataon si, Franz Castro na maihalal sa Senado? Kung meron kayong, konting, mai-i-share na detalye po, can you share it with us? Okay, thank you Joshua. So si Teacher Franz naman, siyempre ang main advocacy ko ay yung lahat na may kinalaman sa edukasyon. Okay. At ang aking mga panukalang batas ay tungkol doon sa sahod, benepisyo, at siyempre mga karapatan ng ating mga education sector. That includes teacher, education support personnel, lahat mula sa kindergarten hanggang sa tertiary level. At dahil tayo, ang mga teachers naman ay hindi naman yan hiwalay sa kanyang lipunang kinagagalawan. Nakikita rin namin yung nangyayari sa mga magsasaka, manggagawa, yung mga marginalized sector pa. So, ang aking agenda umiikot sa ito lang yung main pero marami pa. So umiikot sa tatlo. Ang tinatawag na namin yan ng agendang ABACA. At Okay. yung kaalwanan, alwan para sa mga guro at kawani ng gobyerno, ng edukasyon. Paano ba yon? So syempre, disente at nakabubuhay na sweldo para sa ating mga teachers. So ang ating proposal, 50,000 pesos per month ang dapat na yung initial pay ng teacher natin, both public and private sector, 50,000. Kasama na din pala diyan yung mga nurses. Kasi Okay. parang halos magka-level lang kasi professionally ang mga teachers and nurses in terms of working conditions at kababaan ng sahod. Meron din sa mga education support personnel, sana ang kanilang initial pay dapat ay 30K. Nakabase naman ito, Josh, sa sa cost of living, inflation, consumer price index, at saka binunga ito ng malawak na consultation sa mga teachers, at saka sa mga education support personnel. Sa mga instructor naman, sa mga state colleges and universities na nasa salary grade 12 ngayon ang starting, gusto natin ay salary grade 16, yung kanilang starting pay. Pangalawa, sa kaalwanan ay yung improve the benefits
meron akong mga proposal para taasan yung pera, yung personal economic relief allowance ng mga teachers from 2,000 to 5,000. Tapos yung siyempre sa class size, no? Dapat ay at most ay 35 students per class. Maayos din yan dahil sa quality education, no? Tsaka makakapag-focus si teacher sa kanyang mga estudyante kung may mga problema. So, yun yung ano, no, at sana mabayaran ang mga overload pay ng mga teachers natin kung sakali nalalagpas sa 35. Tapos remove yung mga administrative tasks sa ating mga teachers. So, unti-unti yatang ginagawa na yun ng DepEd. Pero hindi pa rin kasi hindi nakakapag-hire ng mga enough personnel. Tapos syempre yung freedom of association, no, para malaya, no, na nakakapag-organisa ang mga guro, government employees ng kanilang mga union. So yun yung so basic lang yan ng mga proposal ko. Number 2, yung no, budget sa edukasyon, para sa edukasyon. Alam mo, ang budget natin ngayon ay between 3.5% to 4% ng gross domestic product. Na ang sabi kasi sa international standard, at least man lang ay 6% ng GDP. So, meron tayong panukalang batas na una ang edukasyon. No? Unang edukasyon, ibig sabihin, una talaga sa budget ang education. Gusto nating madoble ang budget sa education. Ngayon kasi ay, di ba, halos kalahati lang or more than half. Kaya ang gusto natin, para ma-solve, no? Kahit papaano mabawasan yung problema natin sa infrastructure, na perennial problem yan, kakulangan ng mga classrooms, buildings, tapos makapag-hire ng at least 30,000 teachers per year, makapag-hire din ng more than 5,000 na education support personnel per year. Sana nga nakakapag-hire na sila ngayon ng mga more than 10. No? Kaya lang nga ang liit-liit ng ginagawa na pag-hire. Tapos, so syempre, gusto rin natin na na mabigyan yung mga teachers natin ng laptop, kasi essential na ngayon ang laptop, di ba, Josh? At saka yung internet connection, kaya dapat meron silang allowance tungkol dyan. So, yun yung ilan natin, no, sa budget sa education, yung B. Yung K naman, para kontra tayo sa asal pusit. Accountability naman at saka transparency. Gusto natin i-abolish talaga yung confidential funds. Even yung confidential funds ng Office of the President, malaki yan, 4 billion, no? More than 4 billion. Wala namang mandato ang presidente, no, Office of the President, para magkaroon ng surveillance, paniniktik, etc. Yan naman ay ginagawa na ng kanyang mga pulis at saka ng mga sundalo, no? Meron namang agency diyan. I-abolish talaga ito at ilaan itong budget na ito, more than 10 billion yan, maidagdag sa ating mga ospital, sa ating mga eskwelahan, no? And then maipasa rin yung Freedom of Information Bill, no, para maging transparent ang mga ginagawa ng ating mga opisyal, even yung kanilang SALN, no? Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. No? So makikita mo talaga dito kung ang isang opisyal ay nagpapayaman, di ba? Kasi maliit lang naman ang sweldo ng presidente hanggang dun sa mga empleyado, pero bakit nabubuhay sila ng luxurious, no? Saan kinukuha yung yaman na yan? Kaya dapat ay open to the public yung kanilang yung kanilang SALN. And then yung sa budget, gusto natin na yung budget deliberation ay maging transparent mula sa budget briefing hanggang doon sa bicameral conference committee. Kasi Josh, pagdating sa bicameral committee, bulag na kami, hindi namin alam. Kasi na lang yun 10 senador na lang yun, tsaka 10 kongresista at the most. Diba? Wala na yung iba pang mga wala kami doon. Kasi pinipili talaga ng leadership yung uupo lang doon. At lagi namang hindi kami napipili sa minority, na as makabayan. Kaya yun, kailangan maging transparent sa budget para hindi lalabas itong mga usapin tungkol sa mga insertions,
pagbabago-bago ng amount, ng budget, paglilipat ng mga regular budget sa mga unprogrammed appropriations, etc. Tapos magkaroon din ng public participation doon sa budget process. Okay. No, hindi lang kami na mga kongresista. Kailangan open sa public at magkaroon din ng participation yung mga organizations at saka publiko na magiging na mag-join. So yun muna yung yun muna yung kumbaga pinaka-core ng aking mga legislative agenda sa Senate. What I like about the sharing of Representative Franz Castro is that sa aking opinion, no, napaka-holistic. Hindi lang, again, alam natin na siya ay isang guro, so natural na siguraduhin niya yung welfare muna ng kanyang mga kabarong guro, of course. But if you're going to look at it, holistic siya in the sense na sinasali niya yung nurse, sinasali niya yung ibang sektor sa kanyang agenda at napakaganda no ng mga ganitong mithiin at adhikain para sa bansang Pilipinas. Pero matanong ko lang kayo, ma'am, with that kind of agenda, no? To my observation, I don't know if you agree with this, medyo may nasasagasaan tayong mga politiko, no, lalo na sa budget. Do you think hindi ba kayo na siguro, I don't know what's the word, no, kasi pag sa budget ganyan, alam kong may mga ibang politiko na sabi niyo nga kanina nagpapayaman, no, they have to make sure that these budgets are imbis na mapunta dito sa education, mapunta sa ibang budget na or sa ibang agency na gusto nila, no. But kumbaga sa mga how will you make sure na mananalo kayo, no? You get all the support because I observe that the media and everyone else are trying to portray you as from the other fence, no? How do you make sure na paglaban yung inyong mga mithiin para sa bansa, but on the other side, make sure na mananalo kayo without compromising your agenda for the Senate? Well, kami naman sa Makabayan, ang aming motto ay ipaglaban talaga no yung aming mga sectoral, no? At saka yung pambayan na mga panukalang mga batas at saka yung mga dapat na gawin. Nakita naman ng taong bayan whether ako nasa pwesto o wala, 'di ba? Consistent kami. Na kasi galing kami mismo no, galing ako mismo sa hanay ng mga guro for 25 years nagturo ako no sa pampublikong paaralan. Kaya yung root ko ay malalim na mula sa ating mga kaguruan. Ngayon, kami naman ang sinasatisfy naman namin sa aming mga panukalang batas ay yung mas nakararami, no? Hindi iilan. Pansinin ninyo yung aming mga panukalang batas ay hindi yon pumapabor sa mga malalaking negosyo, sa mga foreign capital or sa ibang sa mga mayayaman, no, yung meron ng may kakayanan. Kaya ang aming mga panukalang batas ay ang makikinabang ay karamihan. So, yun naman. Ngayon kung tama ka, meron talagang mga kasama akong mga kongresista na iba rin yung pananaw. Pero kami naman sa Makabayan, issue-based kami, case-to-case basis, issue kami. May mga makakasama ka sa mga kongresista na gusto ng iyong panukala, like sa sweldo, marami yan na makaka-agree sa'yo, no? At kasama doon sa panukalang batas mo. Pero kami, halimbawa, yung mga panukalang batas nila tungkol doon sa ito, example na lang, yung pagpapababa ng buwis para sa mga malalaking korporasyon, mga malalaking kumpanya, mula 35% ginawa na lang yan 15%. Hindi kami sumang-ayon doon kasi
malalaking korporasyon na nga yan, liliitan mo pa ng noong tax, 'di ba? So hindi kami kasama doon. So hindi kami magkakasama doon. Pero yung pagpapataas ng budget sa edukasyon, magkakasama kami. So ano na lang kami, issue lang kami, no? Respetuhan, no, doon sa posisyon ng mga kasama namin sa Kongreso. So gano'n naman, at inaalyado namin sila through the issue, no, at hindi sa mga political affiliation, etc. So tingin ko naman, we will respected on that, no? Okay. Nirerespeto kami sa Kongreso, sa Senate, nirerespeto kami ng taong bayan doon sa firm advocacy namin para sa taong bayan. Okay. Ma'am, forgive me if I have to ask you this, no? But I just have to ask you some issues that relates to you and your group, no? But you may choose not to answer or to answer this one, no? But again, sa pag-uusap natin kanina, ma'am, you said you were trained also, kumbaga, you were in the streets for quite a considerable amount of time, no? And in 2018, you had a case which is you appealed it already. Hindi lang po si ma'am, no, may other 72 individuals pa, but this is the question that I want to ask you, ma'am. Totoo ito, this is on record, no? Let me just say that clearly. But how do you make sure na, or how do you protect yourself na hindi ito masyadong magamit? Dahil I'm banking on the idea that again from the administration of then former President Duterte, he was like parang yung mga grupo ninyo o mga grupo na may kalintulad na paniniwala, especially in the opposition, parang ginagamit itong mga, you're from basically red tagging. How do you protect yourself na hindi ito siguro magamit ng paulit-ulit at igasgas lang, no, para tabunan ang inyong mga nagawa na sa Kongreso? How do you plan to protect yourself, to protect your group, no? But again, this is true, given the fact that this is on the court, but you appealed it. But how do you, what's your plan on this, ma'am? And how do you, I just want to know your feelings about it, because these are on records. Yes, so yung conviction sa akin, no, doon, at kasama ko si Casatur at iba pang mga teachers ng mga lumad, yung 13 kami, no, na convicted. Originally 18 yon, pero apat doon ay mga pastor na acquitted, no? Kasi dapat acquitted din kami, no, based doon sa argument ng judge. Pero we leave it to the Court of Appeals na makita talaga yung tamang desisyon. Ako naman, hindi ko naman dinidefend yung sarili ko doon, no, kasi nasa korte na yon, it's up for the court. So tignan na lang natin yung behind it. So yung ano ba yung sitwasyon ng panahon na yon, 2018, panahon yon na kung maalala mo, Joshua, no, martial law sa Mindanao. Yes. Tapos ito yung mga panahon na nagtotokhang si Duterte, di ba? Tinotokhang niya yung mga kabataan, yung mga street users, pero wala namang talagang napaparusahan or na malaking big fish or mga malalaking talaga, no, mga drug lord, no, mga kalaban niya lang siguro sa negosyo, yung mga well, anyway, panahon ito na tingnan natin yung context, panahon ito ng martial law, panahon niya na ang daming mga ini-EJK, si Bato at saka si Duterte, based doon sa kanilang tokhang war on drugs, no, peking war on drugs, no. Panahon din niya na nagbabakwit ang ating mga lumad communities, okay, no. So syempre wala kaming magawa kundi tulungan, no, yung ating mga kababayan. At advocacy ko talaga, no, yung pagtulong sa mga lumad. So during that day,
walang pumasok sa isip namin talaga kundi tulungan at i-rescue yung mga bata at mga estudyante. Yun lang yun, wala na kaming ibang intensyon. Ang behind nun, 'di ba? So bakit bakit ang mga lumad na community ay inaagawan ng mga ancestral lands? Hindi sila hinahayaan na magkaroon ng self-determination, no? Matagal ng panahon na deprive ang mga lumad ng education, health, at saka anumang mga serbisyo, no, sa ating mula sa ating gobyerno. Kapag sila ay lumaban, kapag sila ay nag-organisa, tinuturing silang mga terorista or mga NPA, 'di ba? So kami naman, so siyempre ako that time kongresista na ako, 'di ba? At innate sa akin na tumulong, no? At nasa awtoridad naman ako para tumulong doon sa mga lumad. So yun yung ano, no, yun yung nangyari doon. So nasaan ba yung ibang ah, mga government officials nung panahon na binobomba ang mga lumad school or sinasarado ang mga lumad school. So kami, doon kami para tulungan yung mga teachers and students. So sana, no, sana makita ng higher court, nung Court of Appeals, yung motive at reason, no? At ako naman as teacher ng matagal na panahon, wala naman sa hinagap ko na mag-abuse ng mga bata, diba? So Are you confident, ma'am, pinalayas? within your heart na maa-acquit ka po? Are you confident? Bakit ba sila pinalaya sa komunidad nila, di ba? So may tangka yung buhay din nila, yung mga teachers and students. Kami, sinalubong lang naman namin sila sa road. Tumulong lang naman kami sa kanila. So, yun naman yung nagawa. Kaya sana po, no, makita ito ng ating mga judge sa Court of Appeals. Okay. I just want to get your thoughts or reactions na parang ginagamit siya lagi to do the demolition job against you and your group, no? Ano bang reaction niyo, ma'am? Naririndi ba kayo o nasasanay na lang kayo, di ba? Dahil mismo din sa ating mga senado ay may mga pending cases din sila, and then when sila naman yung pinatatamaan, nagagalit din. But I just want to get your reaction, ma'am. I mean, lalo na pag eleksyon, no? Parang naririndi ba kayo o nasasanay na lang, napabalik-balik naman? I mean, how do you react to this kind of demolition job, kumbaga? Well, Josh, siyempre kalma lang ako, no? Cool lang. I-state talaga yung facts, no? Nung nangyari, i-state talaga yung mga dahilan. At yung gusto nating i-highlight dito, yung problema ng ating mga lumad brothers and sisters, no? Kung bakit ganon at bakit ganon yung naging trato ng government sa kanila. So gusto natin na ma-highlight yon dito sa kaso na ito. More than myself, no, dito sa kaso na to, mas gusto kong tignan itong kaso na ito ng patuloy na pagpapabaya ng ating gobyerno sa mga marginalized sector like yung mga anti-community, hindi lang sa Mindanao pati sa ibang mga northern part ng ating ng ating bansa. So, kahit naman ginagamit nila ito sa akin na issue, well, sasagutin ko naman sila objectively. So, sinasagot ko naman sila objectively at hindi ako nakatulad ng ginagawa ni Bato sa akin, no? Parang wala sa topic, bigla niya ipapasok yung kaso ko eh. Kulang na lang, sana nga tinanong ko siya, ano ba yung ginagawa mo habang binobomba yung mga eskwelahan, di ba? Ano ba ang ginagawa ninyong mga senador kayo habang pinapa-evacuate or minimilitarize ang mga komunidad ng ng lumad, di ba? Ano ba ang ginagawa ninyo habang kami ay nagre-rescue ng mga bata doon at teachers, kayo ay nagtotokhang, di ba, sa mga community. So sabay yun ang nangyayari, kaya talagang failure talaga ang Duterte administration in terms na pagprotekta sa karapatan ng ating mga lumad at mga katutubo. Okay. Now we move on to, I believe, no, sa Senado kasi I believe that
minsan may mga issue na darating sa inyong mga lamesa o sa mga, sa desk ng isang senador na hindi ka kumbaga hindi kaswak sa inyong mga advokasya, no? I just wanna get your thoughts on the handling of the Marcos administration when it comes to the West Philippine Sea. What's your thoughts on that? Well, kami naman, tingin natin yung handling ng administrasyon ni Marcos sa West Philippine Sea ay hindi fit or may kulang, no? So, ang posisyon namin diyan, magkaroon talaga ng independent foreign policy na kung saan hindi tayo nagiging depende sa US or nagiging depende sa ating defense sa US at sa anumang bansa, no? Maging self-reliance tayo dapat sa depensa. At itong usapin ng West Philippine Sea na ito ay dapat na yung ating sovereign rights ay dapat nating ipaglaban. Nanalo na tayo, no, dun sa UNCLOS. So dapat lang na pahalagahan natin ito. At yung mga ginagawa sa atin ng China, no, dapat mag-ano tayo, no, magkaroon na tayo talaga ng another complaint na naman doon sa PCA, yung arbitral rule at sa arbitral, no, dun sa kung saan Pag-file naman tayo ng protest, no? You're advocating. Okay. File na ulit tayo sana ng mga protest, no? Kasi may mga bagong data na eh. Pero mukhang natutulog sa pansitan ang Marcos administration. Okay. Kaya kailangan niyang gawin 'yon, no, para maproteksyonan yung ating sovereign rights. At sa kabilang banda naman, wag naman masyadong wag naman tayong magpakatuta sa US in terms of defense. Ito ginawa na ngang maliliit na base ng US, itong lugar natin may siyam na EDCA sites. Yes. Na hindi natin alam ano ba yung mga pinapasok diyan ng mga military material, na ba? Tapos parang wala rin tayong karapatan na pumasok diyan sa kanilang mga EDCA sites. Ang daming mga balikatan exercises. Idinamay na rin ng US yung iba-ibang mga allied forces na rin nila. Ginawa talagang military playground na ang Pilipinas. Tapos so syempre ayaw din natin syempre yung yung BFA, no? Yung mga visiting forces agreement na yan na tumagal na ng 2 dekada, visiting lang yan, ilang taon na yang nandiyan, di ba? Kaya yun naman yun at hindi tayo dapat na maipit, no, ang Pilipinas sa awayan ng US at ng China kasi alam naman natin may away ang China at ang Taiwan at ang US kinakampihan ang Taiwan. So ayaw nating madamay sa kanila. Gusto natin maging hindi tayo magamit ng alinmang mga puwersa sa West Philippine Sea. Kasi ang US, ang China, syempre self-interest yan eh. May sarili-sarili silang interest sa West Philippine Sea. At asan yung sa atin doon? Wala, no? Tayo yung nagiging tayo lang yung nagiging better siguro if we modernize the AFP modernization, no, ipagpatuloy ang mga ganyang programa. I'm guessing you're alam mo, Josh, ang laki-laki na ng ang laki-laki ng budget na sa modernization ng AFP. Trilyon na 'yan mula noong nagkaroon ng EDCA, ng BFA. Pero asan na tayo? Nakadepende pa rin tayo sa US, di ba? At nakikita natin ginagamit ang mga equipment na 'yan, military equipment na 'yan against sa mga tao. 'Di ba ang mga sino-surveillance nila, binobomba nila ang mga komunidad. So tignan natin sa Cordillera, ito yung huli dito sa Bukidnon, no? Doon sa Maguindanao na nasunog din yung kanilang mga helicopter or whatever na ginagamit nila. Kaya yung sinasabing modernization, mukhang hindi siya nakatutulong. Kasi ginagamit against sa mga tao itong mga equipment ng military na ito at hindi ito ginagamit na siyempre mapabuti yung ating
pag-monitor sa West Philippine Sea, di ba? So, yun yung nangyayari. Okay. Next naman, ma'am, I want to go to the issue of political dynasty because maraming nagsasabi, no, na we are, kumbaga, ang dami, same name, same family. What do you think yung napakainam na pwedeng gawin, no, to at least control the proliferation of political dynasties? I mean, you know, I cannot personally, I do not expect an anti-political dynasty law at this, 5 years from now, kasi ang members ng Congress at Senate is not, but what do you have in mind para magkaroon tayo ng genuine and strong anti-political dynasty law? Well, ipinagbabawal naman talaga yung anti-dynasty sa ating konstitusyon. Okay. So, ang inaantay na lang yung enabling law. Kung merong mga law, Josh, meron ng law doon sa SK law, ipinagbabawal ang political dynasty hanggang doon sa second consanguinity. Yun Yes. namang sa BAR, yung Bangsamoro Organic Law, no, ipinagbabawal din nila yung political dynasty, yung tumakbo hanggang sa second consanguinity. Kung meron ng batas, may example na tayo na mapagbabatayan natin ng bawal talaga yung political dynasty. Kaya ito yung mga katwiran ng mga political dynasty kasi binoboto sila ng taong bayan o binoboto sila ng mamamayan, kahit na isang pamilya na sila na sabay-sabay na tumatakbo. Well, siguro ang pinakahuling diyan ang mamamayan, no? Dapat hindi sila iboto. So yun ang bottom line doon. Kailangan ma-educate natin ang ating mga botante, ang ating mga mamamayan na talagang hindi talaga iboto itong mga political dynasty na sa tingin nila ay hindi rin naman talaga nakakatulong at masama talaga yung political dynasty in terms of yung check and balance, Okay. 'di ba? Yung pagsugpo ng graft and corruption, no? Ganyan. Kaya talagang masama talaga ang political dynasty in any angle. At yung pinakahuli, kung hindi makakagawa ng batas on anti-political dynasty using yung Kongreso at saka yung Senate, meron pa namang ibang pamamaraan, 'di ba? Yung People's Initiative. Okay. No, kaya lang medyo matagal 'yan at medyo magastos, no? Yun yung pwedeng gawin, 'di ba? At kung dumami ang mga progressive na mga kongresista, mga senador sa Kongreso, ay baka merong chance, 'di Okay. ba? Last naman, ma'am, dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Nais ko lang kunin ang inyong I don't know if yung grupo ninyo, but well, the way I observe it is that palagi yung nakaka-capture ang inyong mukha, no? I don't know if sinasadya yan ng media. I don't know. Wala akong, but what is the wisdom behind the filing, no, of your group? And I don't know, no, but personally, the way I see it is that di ba mas ideal kung kakasuhan na lang si Vice President Sara Duterte dahil hindi naman siya immune from lawsuit. And kasi para sa akin, the way I see it, kung kakasuhan siya, posible hong maplansya yung ating mga laws na available, maplansya in the sense na kung anong makuha nilang pwede nilang pwede nilang may makuha sila while the case is ruling, no? Kaya sabi ko, the way I see it, impeachment, I don't know if you agree with me, but the way I see it is that for me, wala kasing walang concept of accountability yung impeachment. Dahil para sa akin, you're just concentrating on the person but not
hindi mo talaga siya pinapunish doon sa mga kasalanan niya. So why was why was why did you think no na parang impeachment is the way to go instead na kasuhan siya because the vice president is not immune from lawsuits. Well, Josh, I respectfully disagree to Okay. you na hindi talaga ma-account or makukuha yung accountability, no? In fact, etong ginawa nating impeachment against Sara Duterte ay ano sa kanya, no, pagpaniningil ng taong bayan sa accountability, no, na kasi betrayal of public trust, mabigat 'yan dahil kapag ikaw ay binoto ng mamamayan, lalo na pag binoto ka ng mamamayan at kahit na ordinaryong empleyado, accountable ka sa iyong sa mga mamamayan, no? Accountable ka doon sa pera na tinatanggap ng iyong opisina, accountable ka dapat sa iyong mga ginagawa, no? Kaya etong impeachment na ito ay ito kasi yung legal at constitutional na pamamaraan para panagutin ang isang impeachable official, no? President, Vice President, mga Supreme Court justices at saka yung COMELEC, COA at saka yung ano no CSC. Kaya tingin natin ito na yung pinaka best na pamamaraan para ma-account ang isang impeachable official. Meron ako malakas ang loob namin na mako-convict siya dahil nga doon sa mga ebidensya na nag-gather natin. Ito nga, 'di ba sabi nga niya si Sara Duterte handa siyang humarap sa korte, handa siyang sa impeachment. Pero bakit siya nag-file ng petition para pigilan ang Kongreso na i-trial siya, 'di ba? At kung yung tingin naman natin hindi naman bangga na kahit na may impeachment, pwede pa rin naman siyang kasuhan ng mga existing laws natin. Kaya lang nga, Josh, medyo matagal. Alam naman natin ang ating justice system. Ito nga, nagnakaw na. No? Bandang huli, ma-acquit pa. 'Di ba? May mga senador na acquit or nagkaroon ng pinatawad pa rin despite yung mga kasalanan nila sa bayan ay grave, 'di ba? So talagang hindi ako nagtitiwala sa justice system natin. Medyo matagal at kahit na obvious na yung kaso, later on pag tumatagal na sa korte, sasabihin na lang hindi kumpleto ang mga dokumento, tumagal na kasi, wala nang nakuhang mga ebidensya, kaya acquit na yung opisyal. May mga nangyayaring ganyan kahit na magnanakaw. Kaya talagang sa ngayon ang best para mabilis na mapanagot ay although political ito ay through impeachment. Pwede naman pagsabayin 'yon. Okay. Speaking of impeachment, ma'am, rather. Speaking of the impeachment, I just want to get your thoughts on yung usad po ng impeachment trial dito sa Senado. Kumusta po yung tingin nyo? I mean, mabagal ba o sakto lang ba yung usad dahil parang nagkakaroon sila ng problema doon sa fourth week na sinasabi they're on recess, right? Babalik pa sila June 2 at sabi ni Senate President Escudero, ito ay malamang after pa ng SONA. I just wanna ask your thoughts on that dahil parang napakatagal nung 3 buwan and the momentum, the timing. What's your thoughts on that? Mabagal ba? Ano ba yung pwedeng gawin ng Senado sa ngayon habang naghihintay o habang these things are unfolding? Well, so yung ginagawa ng Senate, nakakalungkot. So, syempre, gusto rin natin kilalanin yung interparliamentary courtesy. No? Bigyan natin sila ng pagkakataon kung kailan ba. Pero, ang sinasabi kasi sa Constitution, forthwith. Kahit natignan natin yan sa definition, na kapag natanggap na nila yung impeachment complaint,
ay urgent, immediately dapat itong harapin. Kaya ang ginagawang pagdidelay ng Senado doon sa pagdinig, trial or pagdinig sa impeachment ay through the advantage ni Sara at pinoprotekto na parang wittingly or unwittingly napoproteksyonan nila si Sara, no? To the disadvantage ng ating mga mamamayan na nanghihingi ng accountability. Kaya makikita mo nga, 'di ba, sa mga survey, may survey nabasa ako, 70% ang sinasabi na dapat i-trial na siya, no? Dapat ay matrial. At talagang more or less 50% talaga, no, na dapat ma-impeach siya. Ayun na, na-impeach na siya. So trial na lang, no, para talagang mapakita na mabigyan din naman siya ng chance, no, si Sara Duterte na pagtanggol yung sarili niya. Kaya lang parang natatakot siya eh, di ba? Parang takot Umaatid siya, siya, ma'am. tumakbo siya sa saya ng Supreme. Yeah. Kaya talagang sa nangyayari ngayon, una ay tingin ko lang personally, ano, parang wittingly or unwittingly pinoproteksyonan ng Senado si Okay. Sara Duterte na hindi mapanagot dun sa kasalanan niya sa bayan. Tapos pangatlo, sa pagdidelay na yan ay talagang to the disadvantage ng ating mga kababayan. Okay. Punta naman tayo dito sa lighter side kumbaga kasi parang ang pinag-usapan natin ay napakabigat, no? By lighter side, I mean, kumusta po yung inyong pag-iikot kung naikot niyo naman ba ang buong Pilipinas, no? Dahil national yung constituency ng Senate. I mean, kumusta yung inyong pag-ikot? Kumusta yung reception ng ating mga kababayang Pilipino sa inyo? At ano yung sa tingin ninyo'y mga bagay na kailangan talagang solusyonan kaagad na problema ng ating sambayanang Pilipino? Well, yung pag-iikot physically, no, talagang marami pang iikutin. Pero sa mga ilang naikot natin dito sa Luzon, no, yung Pangasinan, dito sa Zambales, no, dito sa Bulacan, tapos sa Mindanao naman yung Cotabato, no, tapos dito sa Visayas yung Panay, yung iba pang mga lugar, no, very positive naman ang tanggap sa akin ng mga tao, no? Kaya minsan kung pupunta ako sa mga palengke, lalapitan mo sila, marami nakaka-recognize agad sa akin kasi sinasabi nila, "Ay, ikaw yung sa ano 'no, na mapapanood ka namin sa TV, yung sa impeachment, yung confidential funds." Tsaka yung minsan sinasabi nila, "Ay, ikaw yung nagsabi ng pusit kay kay Sara Duterte." Ang dami kong mga ano 'no, ang dami kong mga positive na encounter sa ating mga kababayan. At alam mo ba, Josh, kahit nga nakatalikod ako, isa nga doon sa iba, Sambales, isang nakakotse, no? Nakakotse, nakatalikod ako kasi namimigay ako sa tindera. Bigla akong sinigawan. Sinabi, idol, Tom France, ganon. Tapos sabi ko, teacher ka ba, sir? Sabi ko ganon. Hindi, idol lang kita, napapanood kita sa TV, ganon, ganon. At kung pumupunta ako sa mga tao, syempre nagpapa-grade ako. Sabi ko ba, pasado po ba ako sa inyo sa mga ginagawa ko sa Kongreso? Marami naman talaga, no? Ilan-ilan lang yung, syempre, freedom of expression niya na kapag, syempre, pag dumadaan ako, may mga nagsasabi ng Duterte, Duterte, o kaya may mga ibang mga signs. Pero hindi ko naman pinapansin hanggat hindi rin naman sila nagiging violent. So, okay lang. So, karamihan ng napupuntahan ko ay tanggap ako. At natutuwa ako sa mga estudyante, Josh, kasi sa mga youngsters na kagaya mo, no, accepted na accepted ako, no, kasi tinitingnan talaga nila yung track record, yung mga nagawa, yung personalidad. Sa mga survey, di ba? Sa mga university, nasa top 12 ako, no, within the top 12. Kaya natutuwa ako, sabi ko nga, kapag ang bumoto ay mga millennials, mga Gen Z, more than 60% yan, mukhang panalo na ako. Pero kailangan pa rin talaga natin kumayod. Okay. No? Sabi ko nga sa mga estudyante, pag nakakausap ko, nagbibigay ako ng voters education. Ano ba yung dapat tignan ninyo sa mga tumatakbo? Siyempre, yung background, character, kung yan ba ay
ano ba yung mga track record niyan, mga batas na ginawa niyan, at siyempre yung mga plataforma at gagawin. So tatlo lang yon na pwedeng tignan sa sinasabi ko sa voters education. Sabi ko, isa lang ang boto nyo. Diyan lang nagpapantay ang mahirap at mayaman kasi isa lang ang boto. Sabi ko gano'n. Kaya wag nating sayangin potential force ang mga kabataan para mabago ang ating lipunan. Kaya so far, Josh, natutuwa naman ako sa reception ng ating mga nakakausap nating mga kababayan. Okay. Down to our last few questions na lang, ma'am, no? My next question is that, yung lahat ng mga sinasabi ninyo, narinig na namin yan noong mga iba pang tumatakbong senador. Ano po ang assurance ninyo na pagdating ninyo sa Senado ay yan talaga ang gagawin ninyo at hindi kayo matitinag sa kung kahit ano o kahit sino mang mga forces doon? Ano po ang assurance ninyo sa sambayan ng Pilipino na kapag naupo na kayo, yang mga lahat ng sinasabi ninyo ay gagawin ninyo at gagawin ninyong para sa sambayan ng Pilipino lamang? Well, siyempre kikilastisin nila ang politiko doon sa nagawa. Kaya sinabi ko nga kanina, kung ano yung ako, no? What you see is what you get. Kung ano yung mga sinasabi ko, ano yung behavior ko, ano yung gawi ko. So yun na yun ako. At nakita niyo naman ang record ng Makabayan sa loob ng 2 dekada or 3 dekada na nandiyan ang Makabayan. Ang aming mga kongresista, no, ay wala naman yang mga records ng graft and corruption. Wala akong record ng ng pang-aabuso sa aking katungkulan. Wala akong record ng graft and corruption at nakita niyo naman yung dami ng aming yung ito nga no, yung dami nga nung aming mga ipinanalo na mga batas, no, ang dami na niyan. Kaya yun ang gagawin ko pa rin kung ano yung ginagawa ko sa Kongreso na nakita naman nila, no, mga boses lang na Makabayan ang halos na naririnig sa Kongreso. Ganon din yung gagawin nating mas i-intensify pa natin kasi mas mas marami na yung mga siyempre yung accountable tayo sa mas maraming tao na kapag nasa Senate na ako, no, kaya talagang yun pa rin, wala namang pagbabago kahit na nung naging teacher ako, hanggang sa naging kongresista ako pa rin 'to, 'di ba? So hanggang sa Senate, wala kayong makikitang pagbabago kay Kong Franz ay kay Teacher Franz, kundi yung puspusang pagtatrabaho, no? Pakikibaka at simpleng pamumuhay lang. So yun ang makikita ninyo at yung mga pinangako naman namin na mga batas na ay unti-unti naman na natupad namin yun simula nung 2010 na nandoon ang ACT Teachers Party List. At bilang pagtatapos ay ito ang aking tanong. Bakit karapat-dapat si Teacher Franz Castro na iboto bilang senador ngayong 2025 elections? Sa atin pong mga kababayan, sa ating taong bayan, karapat-rapat po si Teacher Franz na maboto sa Senado dahil nakita niyo naman po yung aking mga ginawa, yung aking track record sa Kongreso sa loob ng 9 na taon, no? Ginampanan po natin religiously to say the most, no, yung ating katungkulan bilang mambabatas. Hindi po kami nagpayaman, hindi po ako nagpayaman, hindi po ako nasangkot sa grave na mga graft and corruption at nakita niyo po ang record ko din nung teacher ako. Kaya dadalhin ko po 'yan sa Senado na meron tayong commitment and dedication na lalo pang magsilbi sa ating taong bayan bilang tagagawa ng batas, no, at taga-check din, monitor kung talagang itong mga batas natin ay nai-implement ng maayos. At rest assured po, kung maiboboto niyo po ako, 10 ng aking mga kasamahan, 10 kasamahan sa Makabayan
ay makikita niyo po no yung aming mga solusyon sa problema ng ating mga mamamayan, sa problema po ng ating taong bayan. Thank you for tuning in for this week's episode of Politics and Beyond. Stay connected by following our official social media pages for the latest updates. I'm your host, Franz Merida, and I can't wait to dive into our next conversation here on Politics and Beyond.